Eto na naman, Speaker Martin Romualdez, kakasuhan ng mga congressman sa pangunguna po ni Representative Pantaleon Alvarez. Ito, panoorin po natin yung video kung ano yung dahilan kung bakit nila kakasuhan. Naku, Speaker, mukhang dami mo ng kaso. Ito ang dapat. Pag merong nakikitang paglabag sa batas ang ginagawa, sa korte, sa tamang lugar, hindi yung ipapatawag sa kongreso tapos iko-contempt. Walang kalaban-laban po yung pinapatawag tapos basta na lang i-contempt tapos sabay ang sagot mo lang ay yes or no. Ay, nako, laging pabor sa kanila, di ba? O eto, panoorin po natin. Nako, na tagapagtanggol dyan. Samahan nyo na sa korte yan. Ito yung video. Citizens Can Watch, President ng Citizens Can Watch, CCW, si Attorney Jimmy Bondoc, dati sa PAGCOR and now running for Senator. Congressman Boss Bebot, Congressman Bebot Alvarez ng First District Davao del Norte. Attorney Perdito Pasio, alam niyo naman yung dinatay kailangan niya pa. Saka si Attorney Raul Bilo. Welcome, sir. O, to start the roll balling, boss. Speaker, kayo na po na. For start, message. Okay. Magandang umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga, 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Okay. Baka may few words ka, Attorney Raul Lambino. Few words. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. No? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong,
Meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical working group sa Senado, technical working group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng technical working group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87. Tagam. Umpisa pa lang yan. Umpisa pa lang po yan. Nako, yung sa BICAM hindi pa nga tapos. Pinapaliwanag na sila eh. 10 days lang yung binigay sa kanila eh. Yung tungkol sa budget. Ngayon may panibago na namang kasong kakaharapin. Sus, sino ang magwawagi kaya hanggang dulo, no? At least ito ay dinaan sa tamang lugar. Diba? Ito mga ganito, at least mayroon naman tayong korte. Depende na yan sa mga ebidensya na ilalabas kung papanigan ba ng korte o hindi. Kaya itong si House Speaker Martin Romualdez ay mukhang patong-patong na kaso na ngayon ang kinakaharap. Tapos, itong mga congressman ay hindi naman titigil yung mga yan. Kung hindi talagang kasuhan ng kasuhan, ayan si Tambi kung sa tingin nila ay labag sa batas po yung ginawa. Kaya sa mga tagapagtanggol, tuloy nyo lang yan. Sana Kasi kayo, ang inyong pinagyayabang, papatawag kayo ng kongreso. Baka ipatawag kayo ng Quadcom. Ito, paano to? Kayo naman, baka ipatawag kayo sa korte. No. Siyempre, ito po, magkaalaman naman yan kung ano yung maging desisyon ng korte. Kung nasa tama ba yung, o kompleto ba yung pwede nilang ipakitang ebidensya. Pero sa tingin ng karamihan, dapat lang daw kasuhan si Speaker Romualdez. Kayo, kung kakasuhan nyo si Speaker Romualdez, ano kayang pwedeng ikaso sa kanya, no? Kasi maraming nagsabi, dapat kasuhan. Kung kayo ang tatanungin, anong pwedeng ikaso kay Speaker Martin Romualdez? Comment tayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.